God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. October 7, 2024. How are you? May break tayo sa ating mga vlog, pero despite na wala tayo, patuloy ang ating mga godcasting. A reminder lang. Yeah, God is the strength of our strength on my of my life. Wow, good. October 7, anniversary ng, ito ang dahilan last year. Ito ang dahilan bakit si Papa Bot lumabas ng balat eh. Sorry pero baka mahaba-haba yung ating kwentuhan ngayon, ha? Pasalamat muna tayo sa healthy natin, yung health natin sa buhay na hanggang ngayon buhay. Oh, God bless you. And well, I cannot say na anniversary ito ng October 7 kasi everyday may grid. So ang topic natin grid. Grid, ha? Sa Tagalog, kaswapangan. Ay nako, maganda din naman ang YouTube dahil tayo ng ma-explain natin ang mga ating nalalaman. See? Papabot ito, papabot. Ha? Always. Love you. Haba-habang ating topic ngayon. Ha? Kasi ito paatras muna dahil sundo ng Apo. Apostolic job. Salamat naman. At may mga ganun tayong ginagawa sa buhay. Wala tayong ibang katuwaan. Passion. Serve the people, serve your family, and reminding all of us to believe in God. Yan ang aking palasyo. Tingnan mo. Yan, palasyo ko yan, green at saka orange. Yan. Yan ang aking may bahay. Oo, talagang yan ang mga surprises at perks ng Panginoon na binibigay sa atin, yung mga partner na para hindi rin tayo nag-iisa sa buhay. Praise God for all the blessings sa aming buhay. Yeah, anniversary na October 7, 2024 ngayon. 1 year. Hindi ko maumpisahan kung ano magandang introduction. But paggising, wow, salamat buhay. Kasi kung hindi ka nagising, baka kinuha ka na ni Lord. Or baka, bigla minsan si Enoch na, buhay na buhay kinuha sa langit hindi siya namatay. Ang presence kasi ng Holy Bible, ang pinakamagandang na imana sa atin, yung Bible yung pinakamagandang na imana ng ating mga ninuno, Holy Bible. Nung lumalaki ako, nagtaka ako bakit may ganun Wow. Oh, wow. May Panginoon. May Diyos na gumawa. Wow. Ang ganda ng turo. Wow. Very good, very nice. So, may takot tayo sa Panginoon. May respeto tayo sa kapwa-tao. Hindi tayo nagharbor ng hate. Walang bitterness sa kapwa-tao dahil kasalanan.
Akalain mo ang tinuturo sa Holy Bible? Hindi lang good manners and right conduct eh. O yeah? Kundi holy life. Yeah? Yung divinity, yung divine, holy, parang sinless. Mahirap nga imagine, no? Kasi balik tayo sa Holy Bible, lahat nagkakasala. Aywan ko sa ibang holy scripture nila. Kasi may Quran, hindi ko alam yung pag-pronounce. Quran, no? Holy Quran. Na-accept ba nila na lahat na tao ay nagkakasala? Na-accept ba nila yon? Aywan ko lang, hindi lang ako sure. Kasi the way they react, perfect sila. Lahat sa pamamaraan na mayroon silang propeta na hindi raw nagkakasala. Perfect na perfect. Ganon. At siya ang nagre-reveal ng kung anong dapat gawin dahil nakatanggap daw siya ng mga sugo ng God galing sa taas. Yung propeta na yan galing Saudi Arabia. Magandang example. Pero naisulat na ang hindi magandang mga ginagawa ng propetang yan. Compare ko si Jesus Christ. Ang galing ng turo ni Jesus Christ. Ang galing ng turo ni Jesus Christ. Mabait, humble. Hindi siya nagsasabi na, "Hoy, maniwala kayo, ako si God." Oh, maniwala kayo, ako si God. Oh, ako ang God. Maniwala kayo sa akin. Hindi siya ganoon eh. Nagtuturo lang siya ng magandang asal. Tayo na lang umintindi dahil minsan nagsasalita siya ng parable, yung parang pabaloktot pero may meaning. Kaya bright ang pagkagawa kaysa maniwala kayo kay pag pumatay tayo at maging martir, mawala yung ating mga kasalanan. Simulat sa pulba, ang religion na Islam sinasanctify ang killing. Hindi ko nakikita yan sa Holy Bible. Kaya hindi ako naniniwala na tama ang Quran. Ang nakasulat dyan, ang sumulat dyan is Islamic scholars eh. Oo. At walang fresh, up close and personal account ng disciple. Sulong-sulo lang ni Lolo mo, had mo ha, na siya ang messenger. Dumaan sa kanya lahat ng message ng pananampalataya para makapunta ng langit. Sa kanya na na-reveal lahat. At atat naman tong mga membro na naniniwala kay Lolo Hadmoha na siya na talaga. Well, we can claim anything under the heat of the sun. Kasi mula noon hanggang ngayon, pareho lang utak natin, tao. Wala. We are not separated by any physical derangement. Normal tayong lahat. Kaya kung bright ka, makagawa ka ng kuskus balungos. Kalahin mo, kiniklaim niya si Hadmoha ganyan. O ganyan. Nakita mo ang mga holy advisors nila pag nagsalita, lalong-lalo ng leader ng Iran. Ang baril nasa gilid eh. Ha? So ang picture niyan, susundin niya ng mga bata. Kasi lumaki din tayo galing pagkabata, di ba? Siguro kung tinuruan tayo, naghumawak ng armas, mulat bata pa tayo, at sabihin ng nanay natin, magpakamatay tayo ha.
magpakamatay tayo sa pangalan ng yung lasinggero sa langit kay Alak. Sorry sa mga term ko dahil ako'y naiinis. Naiinis na ako sa liars, mga sinungaling. Kasi gusto ko lang i-correct ang 1,400 years na uncorrected narrative ng isang sacred book kuno. Di ba? Na kinukopya-kopya lang naman ang mga events doon galing Holy Bible. At mga matatapang, kalain mo, religious reader ka, pasalita-salita ka ng Holy Scripture mo. Banggitin mo na may propeta kang walang kasalanan, may baril ka sa gilid. Iba yata ang culture na yan, Chong. Iba. Kaya ito, I'll take this opportunity na nag-vlog dahil ayan, ang speed ko is 4. Dahil rough road. Ayan, tingnan mo yung ayan ang lupa ayan ang lupa lupa kaya di tayo makapagpatakbo ng mabilis. Kaya lumaki din ako pagkabata. Ang pagkakaiba lang natin, ulit-ulitin ko to kahit sabihin yung walang katotohanan. Pag nagpakita ang Holy Spirit, yan ang Holy Spirit na iniwan ni Jesus Christ bago siya pumunta ng langit At naniwala ko namatay at nabuhay, nagsakripisyo. Ang sakripisyo niya parang pakita niya talaga na God, I'm here, pinapahirapan mo ako God ba, pero nakasulat kasi na dadaanin ko ito, isacrifice ko talaga. Sabi naman ng kabilang yung mga radical Muslim, my God ba na hindi marunong isalba ang kanyang buhay, pinahirapan siya. Sir, humbleness yan sir. Humbleness, long suffering, nasa Holy Bible inulit-ulit nyo kasi Holy Bible kasi pilosopo itong mga tauhan ni Lolo Hadmo Peace be upon you, sir Lolo, I love you. Mali-mali kasi ang paniwala nyo kaya nagkawatak-watak ang mundo Pag nakatanggap ng theophany galing Holy Spirit, yan ang iniwan ni Jesus Christ nung bago siya pumunta ng langit. Aalis ako, ang ganda ng pagkasulat ng Bible but I will leave something to you to take care of you. Naku, pinanganak ako sa propeta galing Saudi Arabia. Hindi, propeta, peking propeta. Naniwala naman sila na yun na ang nagmana kay Jesus Christ. Ang iniwan ni Jesus Christ ang Holy Spirit dahil babalik sa kanyang Ama sa langit. Nakaintindi ka, idiot moron? Wala kang utak na tama Ang understanding nyo parang kukunat ang brain nyo ngayon may Holy Spirit. yun ang ating respetuhin. Yun ang hanggang ngayon Holy Spirit nagakontrol sa atin di ba? Walang ibang mas matindi pang ginagawang Holy Spirit. Talagang para sa humanity. Di ba? Na kung pwede pa lang lahat tayo punta ng langit na-prepare na yan dahil naisulat sa Holy Bible yung Holy Spirit na yan, na-prepare ng buhay natin doon. Kaya marami nang namatay nauna sa atin, na marami na. Ang pinakamaganda kasi may naiwan na mga sulat na Holy Bible, yung nakasulat dyan. Perfect yan. Holy Spirit guided people ang sumulat niyan. Walang malisya, walang patayan, walang terrorism, walang jihad. Di ba? Kaya si Papa Bot, hugot ng hugot. Hindi ako lalabas ng ganito kapag wala akong batayan. My discernment, I think I'm not wrong. Ang mga tao nakakatanggap ng theophany, paulit-ulit ko na ito, 1,000. Panoorin yung mga vlog ko the past years.
O lalong-lalo ng October, November 2023, ang dami doon. Ang Holy Spirit, magpapakita yan through the angel, ganyan, magbibigay ng message yan. Parang burning bush. Nag-send siya ng message. And that's called theophany. Theophany. Ang mga propeta, nakaka-receive yan sila ng mga message. Kaya, hindi ko alam bakit naisulat. Kasi kung hindi naisulat, hindi natin alam na may nangyayari noon. Kasi coupled by mga artifacts, mga relics, mga writings ng mga Hebrew writings doon sa mga stones, doon sa mga first, second temple na sinira ng mga invaders, lalo na itong mga Arab na nag-claim na Palestinian land ng Israel. Ay nako, wala yun. So paanga na yun, kahit mahilig kasi kayo ng takeover eh. Gusto nyo kayo na lang. Kayo na sir. Huwag yung ganyanin. Blasphemy yun eh. Pag nagpapakita yan, select people of God. Isa na ito si Luluhad Moha. Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, isa na yan. I don't know, kasi personal account lang ang nakasulat. Wala siyang disciples. O sinong paniwalaan natin? Si Jesus Christ o si Lolo? Di ba? Ang maganda kasi, si Jesus Christ may ron sa mga disciples na nagsusulat ng kanyang mga ginawa, yung buhay niya sa lupa. Close and personal account ng kanyang mga disciples. Ito naman si Luluhad Moha, gawa-gawa lang, dinugtungan lang ng mga Islamic scholars at ginawang holy book. Walang problema yan kapag walang terrorism, di ba? So after Jesus Christ, marami nag-claim, si Joseph Smith, Jim Jones, Kibuloy, Manalo, marami. Kaya select people of God, utak yan. Select people of God na may utak, hindi utak kung sa Bisaya pa bulinaw, or coconut tree, or fruit of coconut. Brain. Ngayon i-discern mo yan. Kung pina-follow mo yung original na utos ng Holy Bible na sa biblically based talaga ang account mo. Kasi pag dinagdagan mo, self-vested interest na yan. Maging Ponzi scheme na yan. Gusto mong tumaas, umangat, at gawin mong kabastusan gaya ng iba. Magsabi na maniwala kayo sa akin, virgin pa rin kayo kahit ginalaw ko kayo dahil Diyos na ang nagsiping sa inyo. Si Jim Jones naman, uminom na tayo doon sa Africa, sa Guyana. Uminom na tayo ng lason, sabay-sabay na tayong punta ng langit. Pero rami niyang asawa. Yan, pinipili kasi ng Panginoon kung sino sana. Kaya I don't know kung may natitirang maganda ang kanyang pagka-interpret ng kanyang theophany until now. Kasi sinasabi ng Holy Bible, walang ibang holy except God. Walang ibang holy except God. Kung ganun, taas ng kategory ng God, hindi tayo maglapit doon sa kanya, hindi ni 1mm, wala kahit na pinaka microscopic na size, hindi tayo hindi natin ma-attain ang godliness ng Panginoon. So nakuha niya. Kaya pag sinabi mo pumatay kayo, absuelto kayo ng kasalanan nyo kasi martir na kayo, hello yaya, alak ko, bar, yung inumin na bar, lasingan tayo sir. Mali. Mahilig ka ng bang. Ano ba yan? Kasi naglaki ako na parang maganda man ang turo ng Holy Bible. Nagtaka lang ako na may sa kabila pala na sanctify the killing.
kayo, i-discern mo nga kung tama. Kasi naniwala kayo sa fake prophet. Puppet ng demonyo yan eh. Siya ang mouthpiece ng demon. Mula pa yan sa first fall of men. Anghel yan si Lucifer eh. Kaya nung sinipa siya ng Panginoon, ginawa siyang Satan. Siya ang nag-control sa atin. Kaya mayroon din sinasabi ng Holy Bible, flee from the devil. Flee. Huwag mong entertainin ang demonyo. So pag nakatanggap ka ng theophany, see to it na i-resist mong temptation, fame, recognition, material things. Wala na yatang space puro yata naka-parking to eh. Yan, gusto ko sana may shadow eh. Kaya lang inukip pa ng mga nauna. So mayroon tayong sinasabi na you have the right to think what you think is right. You have the right to claim what you think is the best for you. Personal gain, worldly achievement, worldly. Kasi ang tao na naka-receive niyan, dapat kasi huminahon ka muna. Huwag ka masyadong magpasikat. O kaya nagkawatak ang mundo. Ang daming religion na lumabas. See? Yun. Sa side ko, hindi ko naman to, wala akong duty eh. Wala akong duty para sa inyo eh. Nabuhay lang ako. Nakarating ako ng ganitong, naabot ko ang ganitong edad. 66 Kaya mag-ingat kayo pag 66. Wala akong, I have no duty. Wala ako ibang pakay. Isipin mo na lang na ang gulo ng mundo eh. At sino ako para mag-advise sa'yo? I am nothing. Walang kwenta ako. I can go to heaven anytime kasi alam ko love ako ni God. Despite sa aking mga nakaraan na naging tontologist, alam ko hanggang ngayon binubuhay niya ako, may purpose ang life ko. And then I'll ask you, tanungin kita, ano ang purpose mo sa life, be? Ano ang purpose mo na nabubuhay ka ngayon? Ang purpose ko, mabuhay ng tahimik, kung pwede tumulong, maging good boy, worship God, iwasan ng magkasala, let God be happy, you praise God always, you bring back the honor and glory to God always, humble down, huwag ka mag-harbor ng hate. Pero tao lang tayo, we can sometimes be overpowered by our emotions na mag-retaliate. Naturaling din naman yan. Pero ako ngayon, I don't know where to go from here, but I know if I'll may say, pag mawala ako sa mundo, siguradong nasa langit ako with God. Yeah. Di ba beautiful? Basahin mo yung Jeremiah 33:3. Di ba? Hindi mo sukat akalain na ganyan ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Na ang langit pala ay maganda ang buhay. Kaya ang ginagawa ng mga tao, kanya-kanyang pasikat. Na pag hindi ka maniwala kay alak, patayin ka, and you will suffer hellfire. Paligsahan sa langit. Race to heaven.
Kanya-kanya tayong yabangan. Oo. Yabangan na by pleasing God, nagyayabangan tayo, nag-aawayan tayo, hanggang ngayon gira-gira. So, we are not living a blessed life. I think God is not happy with us. May mga ganun, materialistic ka, gusto mo fame, position, pasikat. Don't you know na split second lang pwede kang kunin ni Panginoon? Mahulugan ka lang ng malaking kahoy, bato, bigla madaganan ka ng isang wall, bigla may pumutok, bigla pwede kang kunin ni God. Kaya please, wag tayo magyabang. Just praise God na siya ang nag-protect sa atin. Everything is coming from God. Everything we do, everything that is happening to us is from God. Wala tayong contribution. Ang sa atin lang, maniwala lang tayo na we have the Father, and we can create peace, and we can join and walk this earth towards Jesus Christ. One word, one spirit, one blood. We'll march together praising God. Kasi kung wala yan, watak-watak tayo. Nakita nga ng God yan eh. 2,000 years before, nag-predict yung propeta na mga ipanganak si God. Yun nga, pinanganak si Jesus Christ. But thousands years before that, God was already there. Nakikita mo naman, mas older pang artifacts ng China, kung ano-anong mga sa Turkey, sabi nila 6,000 years before. May mga structure sa Indonesia na 25,000 before Christ. Baka totoo, matagal na ang God. Kaya na nakikita niya. Marami ng mga religion. May mga Confucianism, Taoism, Buddhism, Hinduism, Muslimism, Islamism. After Christ na yan eh. Yeah, nakikita niya wickedness ng mundo. Kaya sabi niya, yung Holy Spirit na naman, okay, I'll send somebody na itong sabihin natin Messiah na magliligtas ng lahat. Kasi nagkasala kayo, just follow Him, trust Him, tatanggapin ko kayo. Kasi yan ang plano ko, sabi ng God. Maniwala kayo kay Jesus Christ. Ang mga Jews naman ayaw maniwala. Yung iba, yung mga Jewish people ayaw. Dahil God. So hindi sila maniwala na ang God magduplicate. Parang yun, ginagaya din ng Islam eh. Monotheism. Kaya sila nag-away-away ngayon. Puro sila mga siraulo. Walang magli-leader dyan. Kahit na ako, mas matanda pa ako yung Nasrallah, no, yung head ng Hezbollah. Matanda pa ako, 60 years old pa lang yun. Ako 66 na eh. Pero Christian ako, ayaw kong ganun karahasan. Ayaw ko. Hindi ko matiis na 200 people ang patayin mo at magsigaw ka ng, oh Diyos, salamat Diyos, nakapatay ako. Diyos, salamat Diyos. Please bigyan mo ako ng virgin. Kung anong gusto ko dyan sa langit, Diyos. Yung virgin ha, yung naliligo. Luko-luko yata yung paniwala nyo. Sir, sinusulat nyo pa kasi sa Holy, ano yan? Scripture nyo. Wala yan sa Holy Bible. Balik tayo sa Holy Bible. Hanggang ngayon, away-away tayo. Patayin ng mga Diyos, patayin ng mga Christian. Ayon yung hintuan ng durugin ng Israel. Okay, tanong gagawin nyo? Nakasulat na yan sa Holy Bible na ang kalaban ng Israel, kalaban ni God.
Ayaw nyo eh. Kasi nagagalit din kayo habang sinusulat ng Islamic scholar ng Holy Book, Holy Scripture nyo. Hindi ako maniwala sa Holy Bible. Ganun siya. Oo. Kinukumpare niya, sinusulat niya. Sino bang maniwala nito na makasalanan lahat? Wala akong kasalanan, sabi niya. Tingnan na naman siya. Kasi gina-plagiarize eh. Ganun ba? Hindi yan. Sabi ng Islamic scholar doon sa Holy Bible, nabasa niya, for all have sinned and come short to the glory of God. For the glory of God. Hindi. Perfect tayo. Kasi may hadmuha tayo. Nakakita na ito ng Diyos at saka lumipad yan ng 5th heaven to 7 heavens. Lumilipad yan dahil ang utot niya parang jet plane. Yan, ang product ng imagination ng tao. We can create anything. Ako noong araw, iniisip ko, pag ginawa ko to, kaya ko. Oo. Kaya ko. Marami akong pera eh. Di ba? Kung maraming pera. Magtrabaho ako ng tama pag yaman. Puntahan ko yun. Follow me. Pre, ganitong preaching natin, pre, ha? Pre, nakakita ako ng God. Pre, nagsasalita sa akin ang God. Nagsasalita, maniwala ka. Patayin natin Islam. Patayin natin. Gawa-gaway kasi yung utak yan eh. Utak makamundo. Subjugation of women, repression. Hanggang ngayon, ang mga lugar na yan, mga Yemen, Afghanistan, Bangladesh, lahat ng Muslims, radical Muslims, nako, yung ayaw ng Holy Bible, talagang gusto nila mag-Muslim, nako, human rights violators yan, walang freedom ang mga tao dyan. Ang kawawa, mga bata. Gaya ko, naging bata din ako eh. Tinuturuan nilang baril. Tuturuan ng Arabic. Holy Scripture daw. Holy na yan. Paano na yan? Pahalik-halik na ng lupa. Patuwad-tuwad na. Paglaki niyan, ako, terorista yan. Patayin kayo layat. Paputukin ang sarili niyang katawan sa maraming tao. Kayo anong discernment niyo? Tama? Mali. Ako, wala akong pinagyayabang, ha? Wala akong pinagyayabang. I am only talking about me and talking to you. Wala. Tayong dalawa lang nag-uusap kasi gusto kong turuan kita. Thank you for being there. Nakatanggap ako ng theophany. Period. Hindi ko man ito sinasadya. Ilang beses ko na ni-reveal to eh. At saka parang ayaw kong ganituhin eh, yung mga narrative ko. Ayaw kong I have no nerve to start revealing it, but as I go along, sabi ko, wala ako ibang narrative eh. 6 or 7 years old, innocent kid like me, siguro wala na akong pasok noon kasi 6 years old, nasa grade 1 ako. Nung nag 7 years old na ako, December eh. So walang pasok yun, either grade 2 or grade 3. Walang pasok yun dahil mataas ng araw, medyo 7 o'clock na, gising ako ganyan. Nung pag gano'n ng mata ko, wala naman, may nakita lang akong tao. Gano'n ako, wala lang, hindi ko pinansin. Basta may tao. Parang mahaba din ang kwan, parang pare. Yan, hindi ko din pinansin, I did not give meaning. At dumating ang panahon na yun, na during that time, tinuturuan na kami ng Bible stories ng aking nanay sa church, lalong-lalo ng auntie ko na younger sister ni mama. Ang hindi ko makalimutan tong kwento niya, may isang tao daw na buktot na mayroong dala-dala sa likod, tapos napadaan siya sa isang lugar, nung nalaman niya na may God, nawala bigla yung kanyang bigat sa likod. Hindi ko makalimutan yun. Grabe si God, no? Miracle. Hindi ko pinansin yun. 7 or 8 years old, nag 9 years old na ako, 10, 11, 12. Wala lang, normal kid lang, palaro-laro lang.
Kaya lang siguro, hindi ko alam kung ano ang ginasut-sut ang plano ni God sa akin. Nagpakita uli yan through fire. Sabi ko, hindi ko naman pinansin yun, 1975 pa eh. Nung una siguro 1966. Ito 1975. Sabi ko, wala lang. Siyempre, tao lang tayo, nag-iisip, nag-reflect. Ayan, normal kid. High school na, 4th year na eh. May isipan na ako. Nag-prepare na ako ng adulthood eh. One time, parang matulog na ako. Parang nagagano, nag-reflect lang ganyan. Wala man akong challenge or kapalit noon na maybe siguro sa 8 or 9 years from the first theophany, siguro sabi ko na lang to see is to believe, siguro once lang. Is there really God? Yeah, because of me, because of my parents and everybody around me, created by God. So there is God. Nag-reflect lang ako niyan. Maya may nakita akong ibon, nakikita ko talaga bumaba, pupunta sa akin, pumasok ganyan, tapos pumutok ng malakas talaga. Kako, grabe, ano yun? Wala lang, mahimik lang ako. Wala, baka may message. Parang hindi ko nga tinanong kung may message eh. Wow, supernatural. Super. Ngayon, lumalabas na ako dandahan. Kaya ganito ang narrative ko. Go back to God, be holy kung pwede, be Christ-like. Kasi naniwala ko tama ang Holy Bible eh. Walang karahasan eh. Oh. So that's my only discernment, na to live a life na walang problems. Not greedy like our politicians today, mga head of offices natin sa Philippines, manipula pula ng mga transaction, at saka nagpapalaki ng mga lugar nila, mga man-made structures, nagpapasikat. Oh, di ba? Walang Jesus Christ. Anin mo yung mga man-made structures na yan pag wala kang Jesus Christ? Wala, di ba? Wala. Parang ungrateful ka pa rin. Pero sikat ka, maya patay ka na naman, gaya ng mga King of UAE, patay na rin eh. Mga King of Saudi Arabia, patay na rin sila eh. Wala na. According to them, nasa paradise na. Lo and behold, sana all. Sana all. Wala. Kasi hindi ko man masabi kung anong next move nito. Kahit mawala ako ngayon, I don't know kung anong mangyayari, but I trust God. Yung mga prayers ko na mahinto na sanang gira, mawala na yung bang. Kasi monotheism yung mga Jewish dyan, monotheism, isa lang daw ang God nila, wala nang Jesus Christ eh. Sige, magsabong mo niya, ha? Hanggang thy kingdom come, aaway mo dyan, magdurugan kayo, mga durugista, patayan kayo dyan, di ba? Kaya dito ako sa aking apo, ito parking lot to, baka hindi nyo alam, parking lot to. Ayan, yan, parking lot to. Hintay na apo. Pinakamaganda, pinaka-noble job yung nagbabantay ka na ng apo. Miracle yan. Narating mo ang ganyan, miracle yan. Nagkaanak ka, nagkaapo ka, miracle yan. Grabe ang pasalamat mo sa Panginoon yan. Huwag mong haluan ng greed, parang na hindi ka satisfied sa buhay mo. You just pray. Do not disturb others. Kung mayroon kang sama ng loob doon na parang nalalamangan ka, hoy, matanda ka na, kuminahon ka, mga bata ngayon, hindi natin sila masabayan eh. Mga bata sila eh. Buti nga rin nagising ka pa, di ba? Nagising ka. Kung patay ka, wala na. Kaya huwag kang magyabang kung sino ka. Manahimik ka,
Basta mag-pray ka lang na may kakainin ka mamaya o bukas. Oh. Do not overdream, overpasikat, do not overgreed. Ha? Sabihin mo pa matanda ka na, kailangan mong pumunta sa mga Europe dahil matanda ka na. Oy, kung hindi mo kaya, hayaan mo na yan, pabayaan mo na yan. Pag dumating ang grasya, baka dubli-dubli ba, baka ipadala pa sa buwan, baka ipadala ka pa sa buwan doon, sa Mars, kung sobra-sobrang pera mo. Pero kung meager income, wala ka pang ano yan, yung pension, matanda ka na, dito mahimik ka. Hintayin mo ang grasya, kahit hindi ka maghingi, magdating yan. Kasi Panginoon na ang nagbibigay. Ha? Huminahon na tayo. Matanda na eh, di ba? Matanda na tayo eh. Matanda na. Marami ng sakit. Bawat gising, blessing. Kasi miracle din yan, nagising ka eh. Yung takbo ng utak natin, ang buhay natin ngayon, normal. Oh, yung aming student, working student, nagkakasakit. Siguro, flu. See? Ako, may allergy. May high blood. Kayo, may high blood. I don't think. Pag may edad na, I don't think wala kang gamot. I think talaga may gamot ka pang maintenance mo. Para sa cholesterol, takot ka na ma-high blood, ma-stroke dahil sa cholesterol. Maraming gamot. Sa technology ngayon, pinag-aagawan kung sino sikat. Mas bilib pa ako sa Tel Aviv. Tel Aviv sa Israel. Advance sila eh. Hindi ko na alam ang mga plano nila, mga plano. Bigla ka lang masyak eh. Pati mga pager pinapaputok nila eh. Bahala na sila diyan kung anong pinaka-worst na gawin nila sa kanilang enemy. Basta sa akin lang, maniwala ka kay Jesus Christ, mahiya ka naman. Kinakawawa yung Panginoon natin eh. Politicians? Ayan oh, kala mo kung sino oh. Kala mo kung sino. Pinaghihirap pa naman. Nakakahiya nga eh, para akong maiyak. Ayan oh. Para akong maiyak na dinajaming yun lang. Dinajaming yun lang ang mga kababayan natin. Kawawa. Sa project pa lang doon tag 40% ang hingi nyo. Kung may 100 million, 40 million ang sayo dahil politician ka, leader ka. Wala talaga. Kasi walang Jesus Christ. Kasi kung may Jesus Christ ka, mahiya ka. Hindi ka kagaya ng iba dyan, pastor, may Jesus Christ above every name, pero humihipo ng mga babae, may lust of flesh, sexual advances sa mga babae. May pagkahayop sa laman eh. Aywan ko kung totoo, pero may usok eh. Kapag may usok, may apoy. Yan. October 7 ngayon. Kailangan mo yung mga tao na may hate. Hezbollah, Hamas, lahat ng pera na galing Iran, ginagawang tunnel sa armas in preparation to kill all the Jews. Walang Jesus Christ yan. Amerika, maraming mga hindi magandang ginagawa. Nandyan yung source ng evil, mga kabastusan, mga naked women. Walang Jesus Christ. Pag walang Jesus Christ, walang holiness. Yun ang apo ko. Walang holiness. Talagang malugmok tayo sa ating buhay. No peace. Yeah. Hi, Papa Bot. Hi. Hop. I'm tapping. Huh, what? Hi, Papa Bot. What did you do? What did you do? Very good. Let's One go. mistake Hop. sa, ano? English lang. Ang Tagalog.
That's hot. You want to eat that? Okay. It's okay. It's Very okay. good. One mistake lang sa exam. It's okay. It's hot, but if you want to eat that, I'll give that to you. Oh. Sit down na Oh. See? Lovey. Isa. One mistake? People, one mistake Oh. lang. Wow, happy Wow. kami lahat. Ano ma? Summa cum laude o summa cum lagaw? Ah, summa cum soroy. Ha? Ano ni ano? Papabot? But Ano yan? what? Ano yan? What? It's What? alcohol. No. No, that's Alcohol na, Dok? oh, alcohol. Do not touch that. Hindi. Oo. Alcohol. So English exam, one mistake. How about Tagalog exam? Ano na, Dok? Ay, ato lang ang mistake niya. One. Ang Tagalog? Perfect niya. Perfect niya ang ano. Wow. Summa cum laude dito. Mana sa lulubot. Salang ano niya. Happy kami tanandi, daddy, mami. Anong kabalo ka? Gipicture ni mo? Oh, ari diri ko dala. Okay, nakita na ko eh. Imo dito. Mm. Lisuda taong exam nila. Oy, Ani. bisag ako dili. Kaya niya 5 years old pa lang. Ali ka na. Kuya wagod. Oh, ato na ta. Let's go. Let's go. You want to see Mama Ace? Ha? Ano daw? Ha? Ano pa ka? Mag-rest pa ni siya do. Kadang siya assignment sa book. Oh. Ay, 1 o'clock is po talaga tutorial kay marami. Okay, pang okay. ano, We will not go down. Answer pa, ansiran. We will not go down. Kaya ansiran, mag-rest ka sa balay 1 hour. Oh. Ah, ka-bright oy. Ka-bright oy. 5 years old pa lang. Ako gani, nag-eskwela ko. 7 years old na eh. At ganun. 8 ka. Pero ito, elementary lang ganun ito. Grabe. Bago lang kagikan sa school niya. Naanapod. Ito na po sa Eskwela na po. Oh, sa may si mama. Wala ano signal. Di siya makontak. Walang lingaw kayo kung naya po. Masing doon. So, ano mama? Pwede tinugod nga di ma-reach. Oh! Nako. Bigyan Paano na ka? natin siya lang. Hindi ba contact si mama eh. So why? Ate, di na lang tayo agi dito. Kani, kasi bubat. Daghan pa kaan Wala, mo, hindi di. mo makontak. Hindi sa kanya yung cellphone. Daghan pa ano, di ba? Wala pa sign. Sige, uli na ta. Kami. Why do you eat the cook mo? Why? Ha? Chloe! Ang dumi ng Why, kug mo. why do you eat the cook mo? Huwag mong kainin ng kug mo. Yummy? Why? Huwag mong kainin ng kug mo, B. Kasi- Answer me. Kasi isa Why? marumi. Why do you eat the cook mo? Ha? It's yummy. Hindi kasi siyami. Yummy si mo. Naunsa ka? Yummy. No! That's bad. No. No. No, do not eat the cook mo. No, B. Kasi marumi ang ano, kug mo. Sumakum kog mo. Sumakum law di ra ba ka? Yung kaong kagug mo, di sumakon kog mo. Mag ano yun ko, diba? Chloe, sabi ni Ate Shell, huwag kang kumain ng... Where's the big house? Here? Are you sure? Kaya ni mo? Yes, B. Kaya ni mo, wala si nanay. Yeah, discernment ko lang yun. Ha? Discernment ko lang. Ang mga ginagawa ko ngayon. Oh, di ba? Kayo, kung naka-receive din kayo, siguraduhin nyo na huminahon kayo, you just humble down, i-discern nyo kung para sa kapakanan ng karamihan ang i-reveal nyo o ang narrative nyo, di ba? Kasi mahirap magawa ng istorya eh. Yan ang source na nagkakagulo ang mundo dahil sa mga greedy na mga recipient ng theophany. Oh. So, ulit-ulitin ko to ha. Hindi ito sa kapakanan ko. Dahil ako, I'm already assured of my salvation. Oh.
Basta naniwala ko, I'm going to heaven. Yan. Kaya tanong ko kanina, anong purpose mo sa buhay mo? Ulitin ko, anong purpose mo sa buhay mo? Di ba? To glorify God. Do not huwag kang magpasaway. Huwag pasaway. Do not challenge the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Kasi alam naman ng God na takbo ng utak mo na hindi ka, you're not living a holy life. Alam niya yan. You cannot hide. Kaya kayo, pag naka-receive kayo ng theophany, siguraduhin nyo na Holy Spirit ang susundin nyo. Kasi you are given the choice, because living is a choice. If you choose to be satanic, pwede. Kasi marami dyan ng maskam gaya-gaya ng ginawa ng fake prophet from Saudi Arabia. Pwede kang gumawa dahil the choice is yours. So pag ang mga ginagamit na salita galing daw sa'yo, isusulot na ng mga scholars pag nawala ka na. Yun na, si Lolo nga nawala. Ang mga scholars, yun ang gusto nila na mangyayari, na mag-jihad. Nandiyan na nga lahat ng blessings Magsabi ka pa na struggle. Magsabi ka pa na defend yourself. Sino bang sino bang iniisip nyo na umaapi sa inyo? Wala naman. Israelites? Paano? Wala ba na akong nakitang kamalian ang ginawa ng Israelites, mga Jewish people? Kasi tiniterrorize nyo ang mga normal na tao doon. Gusto nyong ubusin dahil sa hate. Yung hate na yan, talagang gusto nyo na patayin sila. Dahil sa hate na yan, patayin nyo ang mga Jewish people. See? Sometimes pinapaputok yung sarili nyo sa maraming tao. Ang buhay kasi natin kailangan may peace. Ngayon pag may paniwala na parang ayaw ng katahimikan, magagalit na naman yung mga tao doon. So sabihin nyo, nag-retaliate, and then you cry foul. Paano? May ginawa kasi kayong karahasan. Di ba? Lugar na occupy ng Israel dahil Palestinian ang lugar. Paano? Wala bang epekto yung mga evidences na sa panahon pa ni Solomon, yung building na ginagawa ng mga David na yan doon, wala pang Islam noon, wala pang Muslim noon. Sabihin nyo, nung pinanganak si Jesus Christ, Muslim na si Jesus Christ. Hay! Ang bobo nyo naman. Paano yung Palestinian? Ginawa lang yan yung isa, Roman Empire yata. Ginawa lang kayong Palestino dahil sa hate niya sa mga Jewish people. Doon lang nanggaling yung mga term na yan. Si Hadrian, gawa tapos lahat kayo sa 1,400 years nang nawala si Prophet Muhammad, peace be upon him. Yun ang paniwala nyo na tama. Kasi hindi na correct. Ito si Papa Bot, sabihin ko. Durugin nyo anytime, yung pulbos talaga, para hindi na ako magsalita. Sabihin nyo sinungaling si Papa Bot. Hindi ako galit. Hindi ako galit. Nagdi-discern lang ako sa aking natanggap. Until now, mabuti buhay pa ako At saka salamat sa YouTube na invention ng Jewish people. See? Makapagpaliwanag tayo. Ang mahirap kasi pag sinasabi niya yung tao niya si Raulo. Ano ba si Raulo? Nag-aaral lang ng tuwid yan Alam niyo ba nag-aaral ako? Medicine? Hoy! Hindi ako takot sa medicine. Inom-inom pa ng alak para maging bubo lang. Nagyayabang. May bisyo ako. Pinaglaruan ko lang yung kurso ng medicine kasi ayaw kong magpasikat.
Bagay, sumakom ako. Sumakom suroy. Dami kong pinuntahan na lugar habang nag-proper medicine ako. At sa grasya na may pera. Kasi kung walang pera ang parents ko, wala. Nobody will support us through our education. Dahil proper pa lang, may anak na ako, proper medicine. Third year, may anak na. The following year, mag intern, clerkship yung fourth year. Graduating, may anak na. Dala-dala namin, 6 months old yung panganay ko. Oh, grabe nga grasya. Yung panganay namin, 1984 eh. Oh, ngayon, gastroenterologist. Oh, praise the Lord. Oh. Oh, sana humaba pa ang buhay niyo, mga anak. Oh, wag na kayo mag-away-away. Ang yabangan niyo naman eh. Oh, give the glory to God. Lahat na accomplishment niyo, wag kayong maging swapang. Oh, pag walang Jesus Christ, walang peace. Sabihin ko sa inyo. Wala. Christ is peace. Pag walang Jesus Christ, walang peace. Wala kang peace of mind. Puro ka dreams, material things, pasikat, bakasyon, greediness, accomplishment, wala. Kaya wag niyong sabihin na nasisiraan tayo ng bait. Wala. Basta iniisip ko, pag nawala ako, naisabi ko na to, gusto ko tahimik lahat para sa mga bata natin ngayon at sa future generation. Go back to Christ. If you don't want Jesus Christ in your life, bahala na kayo. It's your accountability. Hindi ko kayo maturuan kung anong maganda para sa inyo, except siguro to be holy and trust God. Di ba? Yun na lang. God bless you and keep you. Matagal-tagal lang usapan natin ha. Naihatid ko na yung apo. Okay, bye-bye. Ha? Wala tayong kalaban. Pag sinabi kong fake, fake talaga yan. Alam mo bakit fake? Ginagaya lang yung Holy Bible eh. Yan, utak ng mga Islamic scholars na may independent mind. It's the work of the devil. Pag you go outside from the Holy Bible's preaching, the gospel of Jesus Christ, it's the work of the devil. It's satanic. See? Satanic yan. Kasi blasphemy, pinaglaloroan mo ang salita ng Diyos na tama. Diba? Okay. Ikaw na. I love you. See you around tomorrow and ever in the future. Happy Oktoberfest and tawag yan City of Granadal. Ano ngayon? October 7, 2024. Bukas pala. Charter of the City of Granadal, I think. Yung gawa-gawa yata ng mga tao dito sa Marbel. Under the leadership of Kumparing Vic De Jesus. Mayor dati. Okay. God bless our life. In Jesus' name. Amen. Papabot. Naghugot. Dito tayo kasi bibili tayo ng